Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ami from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang yung unang linggo. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber. Wow! New subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the detail is in description below. General reading tayo, Gemini, ha? Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Meron tayong Libra, Capricorn, Aries, and Taurus. Ingatan mo ang pera mo. Yun ang nasabi ko no? Siyempre, ingatan mo rin yung sarili mo. Pagdating sa finances, kailangan mo rin maghigpit or kailangan mo talagang i-manage ng mismong organize, no? Yan. Mag-ipon ka ng pera. Mag-save ka ng money. May mga sitwasyon na nahahata ka pa rin ng nakaraan sa nakikita ko sa iyo. Or sa iba naman is may tao na you want to protect. Pwedeng anak mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng gano'n. May taong gusto mong protektahan. May mga sitwasyon daw na kailangan mong maintindihan. May mga sitwasyon na kailangan mo intindihin. May mga sitwasyon na kailangan mo na ng peace of mind. Kumbaga, may kakaroon ka ng kung may mga ganun sitwasyon, may mga decision making kasi na kailangan mong harapin. No? So, iba namin sa inyo, magkakaroon ng mga multiple choices in life. Yan, may mga pag-aalinlangan, may separation, either may aalis sa'yo, or aalis ka sa sitwasyon, or maiiwas, pwedeng ganun. Or handling yung sitwasyon na may separation sa iba, magkakaroon ng mga multiple choices May decision making ka na didesisyonan this week. And also, magkakaroon ka ng communication sa isang babae na maaring ito is mas matanda sa'yo. Or vice versa. Pwedeng ikaw yung mas matanda sa kanya. Ganyan. Babae man siya o lalaki, kasi wala naman talaga gender dito. Pero when it comes sa woman, maaaring ikaw ito. Maaaring magkakaroon ka ng connection sa isang tao na malapit sa'yo. Diba? Pwedeng mas matanda sa'yo, pwedeng mas bata sa'yo. Yung nakikita ko dito. There's a luck, there's a chance and hope, no? Ang sinasabi dito, na pwede kang manalo. Either a gambling, either may mga darating na opportunity sa'yo. Ano may opportunity? Maraming klase. Idea, creation, passion. Pwedeng opportunity is mahabaan ka ng oras sa trabaho mo. Pwedeng gano'n, magkakaroon ka ng bonus. Pwedeng gano'n. Or nahanding yung sitwasyon na opportunity na pagdating sa relasyon, pwedeng gano'n. Diba, na kailangan mo nang tumahak or sumunod sa nararamdaman mo. Pwedeng gano'n sa iba sa inyo. Yun. Kung saan man niyang opportunities. Siyempre, may small happiness ka daw na mararamdaman. Yun na nakikita ko. Iba siya may pagkaano kayo leadership. Ganyan. Maybe you're a boss, a leader, o may mga pinamumunuan ka. No? Pwedeng sa trabaho, may leader ka doon. Pwedeng may mga pinamumunuan ka na isang sitwasyon. O pwedeng may negosyo ka or ano. Yun na nakikita. Iba naman sa inyo, kailangan nyo daw protektahan yung finances nyo. Or may mga bagay na kailangan mo rin protektahan yung sarili mo. Or may gusto kang protektahan na tao. So, titignan ko dito, may enemy ka nga actually. May enemy ka, Gemini. And you need to protect yourself dun sa mga enemy na yon, ha? Ang nakikita ko dito. Tingnan natin energy mo. May may mga kasiyahan doon na magaganap. May kasiyahan, papuri. Pero, may papuri na may dalawa kasi siya yung situation. May pupuri, may hindi pupuri. Kaya sabi rin dito, protect yourself. Yun, ang nakikita ko dito. Tingnan natin. May may tao makikipag-compete
Ibig sabihin, either ikaw makikipag-compete o makikipagtalo or someone sa'yo. Ganyan. Energy po. Pwedeng sa trabaho, may nakikipagkompetensya sa'yo. Pwedeng ganyan. Or meron ka pa rin mga dinidesire. May mga desire situation kasi ako nakikita eh. May mga dinidesire ka na gusto mo action at gusto mong panindigan sa iba sa inyo. Ay, kaloka. Kay energy mo, nakikita ko naman na pagdating sa'yo dito, confident, syempre, hindi na may confident mo. Yun nga lang, you're hiding your feelings. Ibig sabihin, may mga lungkot ka rin na itinatago na hindi mo pinapakita sa iba. Pinapakita mo talaga na you are confident, okay ka, maayos ka, ganyan. Yun na nakikita ko sa'yo dito. There's also emotions, may mga sitwasyon na makaramdam ka ng kaba, takot, pagkalito, ganyan. May mga sitwasyon na i-illusionin ka or may mga danger, anxiety. Ako nakikita sa'yo. No? And then also, kasi ang nakikita ko dito, medyo parang hindi ka magiging totoo sa sarili mo. In what way? Siguro nga yung may mga wino-worrying situation ka, hindi mo lang ipapakita sa kanila, pwedeng ganun. Anong parating kay Gemini? Ay, namatay yung ano natin. Ano po ang parating kay Gemini? Tingnan mo to. Si Queen tsaka si King, oh. Eh, sorry. Explain ko sa'yo. Oh. Parating sa kanya. Okay, parating sa'yo. Ba dito may third party, no? Pwedeng ikaw yung third party or may third or na ano ka sa third party, napasok ka sa third party. Vice versa. May sakit ka ba? Parang iba dito parang may sakit or masama yung pakiramdam. Yun na nakita ko. Or someone is may masama pakiramdam o may sakit. Parating sa'yo, ingatan mo yung sarili mo, ha. Tsaka pagdating sa talaga, hindi ko nakita yung stability mo. Hindi ko alam why pero there's a danger situation sa'yo. Hindi ko alam ano yun. Pero may danger situation daw sa'yo. Pwedeng may taong, pwedeng ikaw, you are in a danger, or pwedeng may sitwasyon ka na hindi stable, na hindi maganda, na hindi okay, na pwedeng ikapahamak mo, pwedeng ganon. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Mag-ingat ka na lang, ha? Kasi there's a danger situation sa'yo. May tao na may insecure. Pwede ikaw yung may insecure or someone is magkakaroon ng insecurity sa'yo. May tao dito, kilala mo na to. Pwedeng ikaw ito or someone. No? May tao na obsessed when it comes to status. Pwedeng kasama mo sa trabaho, ganyan. Pwedeng ikaw, or basta may tao na obsessed when it comes to status. May disloyal person. May makasarili at sakim. Ako nakikita dito. May greedy talaga, no? Ako nakikita sa'yo. May frustration ka eh. Pagdating sa pera or in any situations in life, be organized. Kasi ang nakikita ko dito, iba sa inyo, hindi organized. Pwedeng bahala na. Lagay dito, lagay doon. O kaya sa pera, bahala na. Pag meron. Pag wala. Parang, or, yun, may taong hindi organized. Hindi siya organization. Hindi siya organized. Yun na nakita ko dito.
Pangit ng baraha. May tao mapagpanggap no? Sa nakita ko dito, may tao nagpapanggap or ikaw nagpapanggap. Basta may tao mapagpanggap. There's a chaos. May mga sitwasyon daw na parang malilito ka. Yun. May mga bagay ka na iisipin mo sa nakita ko dito. Alam mo, you still care in a situation kahit na alam mo hindi ka stable. May ganun ka. May tao dito na hindi ka pinahalagahan. Makakaramdam ka daw ng, anak! Makakaramdam ka daw ng pagkairita sa isang tao. Or pwedeng maiinis, maiirita ka, ganyan. May chaos kasi. Ano dapat niya iwasan, universe? Feeling ko meron akong something sa balikat. Ay, wala pala. Kasi nasa balikat kay anak ko kanino. Sa iba sa inyo, malakas pakiramdam nyo, no? Kasi, ano yung pagiging sensitive mo Tapos, malakas yung instinct mo, malakas yung intuition mo, may mararamdaman ka. Ano tawag dito? Supernatural. Yung feeling mo may nakatayo sa gilid mo, feeling mo parang may naaninag ka, feeling mo merong kang may encounter, either totoo siya, or by your feelings, masamang espiritu. May ma-encounter ka. Ano dapat iwasan? May magpaparamdam sa iba sa inyo. Ate, nanakot pa. Or malay mo, yung hindi naman siya espiritu, di ba? Malay mo, masama lang talaga yung ugali niya. Di ba? Oo. O di ba, masamang espiritu pa rin siya. Dapat iwasan. Dapat mong iwasan. Siyempre, yung hindi ka mag-focus sa pangarap mo sa buhay. Di ba? Iwasan mo, siguro yung magkaroon ka ng doubt sa sarili mo. Yung magkaroon ka ng distractions sa mga idea at sa mga pupukusan mo yan. Iwasan mo yon. Yung maging unproductive ka or yung magkaroon ka ng mga misinformations. Yan. Kailangan mo ng impormasyon bago ka magsalita, bago ka magdesisyon, bago ka mag-action, bago ka mag-pursue. Huwag yung banat ng banat. Ganyan. Masabi mo lang, magustuhan mo lang, agad-agad. Huwag ganun. Yung iwasan mo yon, no? And iwasan mo yung chaos, burnout, anxiety, or ma-stagnant in a situation. Iwasan mo na hindi ka magising or hindi ka mag-wake up or magising nga, tama nga, in your situation in life. Kumbaga, isipin mo rin, tama pa ba yung ginagawa ko? Nasa tamang direction ba ako? Tama ba yung tinatahak ko? Yung mga ganun. Tama ba yung pinupukusan ko? Ganyan. No? Tama ba yung ginawa ko in the past? Tama ba yung mga dinesisyonan ko, sinabi ko? Mga ganun. No? You need to be aware sa mga salita, sa mga decision making, sa pagpapasya. You need to see the fact. You need to see the fact before ka mag-pursue, mag-take action, mag-desisyon, or kung ano man yan. Yun ang nakikita ko sa ito. Love. Tingnan natin ang love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta po ang love ni Gemini this week? Ano po yun? When it comes sa love, kung kayo sa kahiwalayin, kasi sa nagkahiwalay, is nagkaroon na ng paglilit ko. Kasi why? Isa sa inyo kasi may sinikreto. Isa is naglihim. Hando yung pag-iwan sa ere, no? Ibig sabihin yung isa sa inyo is na-attract with someone. Kaya nagkaroon na rin ng rejection. Pero ang isa sa inyo naghihintay pa rin.
Ako nakikita dito. Still waiting yung isa sa inyo, ha? Naghihintay pa rin siya na baka naman, mga ganyan. Kaya ang nakita ko dito sa tao na to, still trapped and still stuck. Yan ang nakikita ko sa isa sa inyo. Yun, maaring meron na siya tinatahak na sitwasyon, pero syempre, handun yung point na yung nahahatak pa siya ng nakaraan. O naiisip niya yung sitwasyon na yung puwisit, iniwan ako sa ere. Alam mo yung ganun, puwisit na to, ganun ang ginawa sa akin, nilet go ako ng basta-basta. Alam mo yung mga ganun? Yung palang bigla na lang nananahimik at walang sinabing kung ano man, yun yung mga ganun sitwasyon. Kaya, yun. Kaya parang nahang yung isa. Kaya yung isa sa inyo is parang ang daming pumasok na questioning. Bakit ganun? Bakit ganyan? Ano nangyari? Ano? Yun. Nakita ko dito. And then, kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, siguro may mga point na aware naman kayo sa isa't isa, pero may mga point din na nagkakaroon ng sadness in this relationship. Yan, nagkakaroon ng mga dissatisfaction sa relasyon. Pero nagkakaroon din naman ng pagpapatawaran kahit pa paano. Pero huwag kayong managili sa ganito. Kasi pag nanagili kayo, pwedeng ma-stuck ka dito sa sitwasyon na to, di ba? Baka mag-forever kayong ganyan. Huwag managili sa mga bagay na gano'n. Huwag palagi. May mga sitwasyon kasi na kailangang matutunan sa relasyon. Huwag paulit-ulit, no? Kasi kung paulit-ulit, darating kayo sa point na kasi parang handin yung on and off On and off, ganyan. Situation. Kung magiging ganun, baka dumating kayo sa point na pag na super frustration na yun diba? Baka biglang lumayas yung isa. Ingat pa rin kayo sa relasyon. Dito, diba? Yung mga sitwasyon na kailangan, isa sa inyo is mahaba yung pasensya. May mga sitwasyon na kailangan nyo munang maging aware sa isa't isa. Ganyan, para hindi magkaroon ng sadness. Huwag na ulitin yung mga naganap. Ganyan, magkaroon kayo ng, matuto kayo, yung sabihin. Diba? Magkaroon ka ng self-evaluation. May mga kailangan baguhin sa relasyon. Yan. Tingnan natin. Iba pa. Okay, magkakaroon ng pagbabago sa'yo. May pagbabago. Ako nakikita. Sa iba sa inyo is may mga sitwasyon na maaayos or may mga manifestation na pwedeng matupad. May pagpasok ng pera. Ako nakikita. Iba sa inyo pwedeng new job or new situation. Pwedeng pang umaga, pang gabi, pang hapon. Pwedeng section 1, section 2, section 3. Pwedeng ganun. Ako nakikita. Or maybe you're waiting. No, may mga hinihintay ka na gusto mong mabago or may mga hinihintay ka na gusto mong maganap. Yun ang nakikita ko sa inyo dito. Yung iba sa inyo, there's a new beginning happen into your life kasi may pagbabago. Maaari magkakaroon na ng renewal sa iba sa inyo. Magkakaroon ng clarity sa mga bagay in life. Sa nakita ko dito, parang may hinihintay ka talaga. Hinihintay ka ng sign. May taong kakausap sa'yo. Bata. Mas bata sa'yo. Or ikaw ang kakausap sa kanya. Halimbawa, bata, kakausapin mo yung mas maedad sa'yo. Ganyan. Vice versa. Related siya sa money Hindi ko alam kung money or gift. Ganyan. Huwag naman sana mangutang, di ba? No. O baka ikaw yung kakausap sa kanya. Yun na nakikita ko dito. Okay. Ano po ito, universe? There's a new beginning happen sa buhay mo. Ibig sabihin,
ibig sabihin, may magtatapos. Kung may mga bagay o sitwasyon na hindi naging maganda in the past, maaaring this time guys, magkakaroon ng kaayusan yung bagay na yun o yung sitwasyon na yun sa nakikita ko dito. No, and also is may tao dito na gagawin niya ang lahat para sa iyo. Para maging okay ka lang at maging maayos ka lang. Or maaring ikaw ito sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. Titiisin niya ang lahat para sa iyo. Or ikaw, o siya to sa iyo ha. Vice versa ha. Yun ang nakikita ko dito. May magtatapos daw sa buhay mo. There's an end of a cycle. Yun. May mga pagbabago magaganap. Unexpected change. May sinasabing paglipat. Hindi ko alam in what way yung paglipat mo. Lilipat ka ba ng place, ng trabaho, lilipat ka ba ng pwesto, lilipat ka ba ng time, o may paglipat, or someone's is lilipat, parang ganon. Ako nakikita. May beginning sa'yo, no? May gustong may apology, no? Ibig sabihin, may tao makikipag-ayos or magkakaroon ng kaayusan. May mag-a-apology, eh. Someone want to commit. Gulat ako sa barahang lumabas ha. Someone want to commit, gusto kanya kausapin. Kasi parang nandun yung parang may gusto siyang linawin sa'yo or ikaw ito sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. And sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng mga plano. Yeah, may mga pagpaplanong magaganap o mangyayari. Ako nakikita dito. Pwedeng sa iba is pwedeng may kakausapin ka or may imimit ka na mas may edad sa'yo. Pwedeng magulang, pwedeng mas matanda sa'yo, ganyan. May mga meeting situation. Pag-uusap, pag-meet, parang ganun ako nakita. Dito sa sitwasyon ha. May bully, ano? May bullying situation. Ibig sabihin, may mas matanda sa'yo na binubuli ka? Or you feeling bullying? Matanda man yan o bata man yan. Pero may bullying ako nakikita sa'yo eh. Dito. There's a burnout, may pagbabastos, or may tao na babastusin ka, or magiging magaspang pag-uusap, panalita. Maaaring ikaw ito sa kanya or siya sa'yo. Yan, ang nakikita ko dito. May taong hindi mapakali eh, no? Makaka-receive ka rin, may tao daw na magpapayo sa'yo. May tao magpapayo sa'yo. Kasi may pag-uusap ako nakita. Either makaka-receive ka ng advice or ikaw yung mag-a-advise. Kuhanin mo lang yung sa'yo, doon wag mo na kuhanin. Lahat. Pakyawin. Okay. Okay. Ang ganda. Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito is magkakaroon ng mga getting together. Yan. May mga pupunta kayong gathering, getting together, family unity reunion, or there's a fun, happiness, enjoyment, or pwedeng getting together ng close relationship. Pwedeng may mga surprise parties, event. Kasi andito rin si family, no? Friend man yan, family, relationship man yan. Yun. May nakita akong ganun. Surprise parties, event. May nakita rin ako na pwedeng may mga pupuntahan kayong party or wedding, or may mga pag-uusapan about related to wedding, parties, event, ganyan. May coming home eh. Maaring ikaw pupunta ng probinsya, pupunta ka ng ibang baryo, pupunta ka ng ibang bansa, or uwi ka ng Pilipinas. Or someone manggagaling ng ibang bansa, probinsya, or ibang baryo. Pwedeng ganun. Sa iba naman sa inyo is may mga collaboration or merong tao na magbibigay ng pagmamahal at suporta. Pwede ikaw sa kanya or siya sa iyo. May mga union ako na nakikita dito. May mga pagpapasyang magaganap o mangyayari.
May sinasabing papers and documents. Baka may dapat kang asikasuhin na papers and documents, ha? O baka may pipirmahan, mga ganon. Ako nakita, magiging maganda siya, oh. May kasaganaan ako nakikita. There's a good foundation situation. May mga promises na matutupad. Stability, yes, coming. Prosperity, wealth, and happiness ang nakikita ko dito, no? May mga material success. Baka nga may darating na pera sa'yo, no? O makaka-receive ka ng pera. Yun ang nakikita ko. Sa iba sa inyo, maaring bibili ka ng bahay, magpapagawa ka ng bahay, magpaparenovate ka ng bahay, o nag-iisip ka, no, na about something house or something family, ganyan. Yun ang nakikita ko sa iba. O baka nagbebenta ka, diba? Baka nagbebenta ka ng bahay at lupa o ganyan. Territorial. Arigatou namaste, God bless.